Hi! Samahan niyo ko ngayon sa journey ni Sir R sa kanyang scalp micropigmentation. So yan, papakita ko yung mga i-cover ng SMT sa ulo ni Sir. So yung front part niya, wala na talaga. Yung back niya rin, halos wala na din. So dito, nag-drawing lang tayo ng preferred hairline niya. So kailangan siyempre aprubahan niya na yan. So, lagi ako nag-start ng wash muna ng scalp. Kasi ayoko yung may dirt siya, tsaka may oil kapag gumagawa na ako. Gusto ko malinis kasi yung ulo. Tsaka, mas maganda yung kapit ng ink. So dito, tapos na kami sa first session, sir. So babalik siya sa 8th day. So ito na, sa second visit ni sir. So itong pic na to ay galing pa sa first session niya. So, tapos ito naman, yung ginawa namin na second session. At ito naman yung comparison nung first niya at saka second. Medyo nag-dark na lang siya kung makikita nyo. So, babalik siya nito after 10 days para sa third session. Last session na kami. So, kung mapapansin nyo, pagbalik ni Sir, may mga spots na siyang nawala sa crown part niya. So, kaya nga tayo may third session. Para kung sakaling may mga mawala, pwede natin silang ayusin. So, ito na yung part na naayos ko sa crown. Yung mga pagkawalang kasi ng sa scalp. Minsan kasi sa ano yan sa condition na rin ng ulo ni sir. Minsan kapag nagbalakubak siya, nag-dry yung scalp niya, syempre magbabakbakan yan. O di kaya napagpawisan, nainitan masyado. Yun, lumalabas yung mga ink niya siya makapag-retain ka na maganda. So dapat talaga sa mga first days, medyo maingat ka talaga pag naka-SMT ka. So, ito na po yung before and after SMT. So, ito naman po yung close-up ng SMT. So, ito, happy na siya. Oh, ano po yung hintay nyo? Book na kayo ng appointment. Bye!